Chloe, mayroon akong verse para sa iyo sa awit 27 verse 10. Sabi doon, mag-iwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa rin ako aasahan. Amen. So kahit wala ang magulang mo, kapag lumaki ka na, syempre magiging independent ka na kapag nag-aral ka na, or meron ka nang natapos, naging doktor ka na. So hindi mo na sila laging kasama, pero ang Panginoon lagi mo siyang kasama. Wala nang magalaban ng gamit mo, Chloe. Magsasarili ka na. Marunong na siyang maglaba. Marunong sa mga Magugas ng plato. Sige po. At saka mayroon akong gustong pasalamatan talaga sa bata na to. Kasi nung Valentine's Day, hindi ko siya makakalimutan. Siguro parang mga 3 linggo pa lang siya nagsisimba or 4 na linggo. Tapos dumating yung araw ng mga puso. Meron siya inabot sa akin. Hinahanap niya ako kasi linggo yun nung February 14, nagkataon na araw yun ng linggo. Meron pala siyang ginawang card para sa akin. Sobrang na-touch talaga ako sa kanya. Hindi ko muna binuksan kasi nga wala namang kulay, wala namang kung ano. Basta mga pan-paper lang siya na nakatupi-tupi. Tapos hindi ko tinignan ang loob talaga. Matagal ko pang bagong binasa. Yung patapos na ang simba bago ko siya binasa. Pero nung pagdating niya, hinahanap niya na ako sana si teacher. Sabi niya, may bibigay ako sa kanya. Tapos yun, pero inipit ko lang siya sa Bible nung tinanggap ko. Tapos nung nagme-mensahe na, bigla ko siyang napansin yung bond paper na yun. Binasa ko siya, tapos, sobrang na-touch talaga ako sa kanya. Sabi niya doon, sabi niya masaya ako na nakilala kita. Sabi niya, opo, tapos, mahal kita, at salamat sa pagmamahal mo sa akin, at mahalin po kita. Sabi niya, masaya daw siya na nagkakilala kaming dalawa. Kaya naano talaga ako sa kanya, sobrang na-touch talaga ako sa kanya. Iwan ang lapit-lapit niya talaga sa akin, tsaka ako din sa kanya. Nagayakapan kaming dalawa, kala mo yung ano ba? Basta ganun po, parang hindi naman kami masyadong matagal nagkakilala, pero ganun na siya sa akin. Kaya sabi ko, yung bata na to, yung napakalambing niya at ng pag-uugali niya. So, ang wish ko kay Chloe, gusto ko hanggang paglaki mo, kay Lord ka pa din, ha? Huwag kang aalis sa daan ng Panginoon, tapos maging masunurin kapag may nagpapayo sa'yo. Maganda kasi pag ang mga good people ang magpapayo kasi good talaga yon. Yun, maging masunurin ka sa lahat ng magpapayo sa'yo. Tapos maghanap ka ng mga friend na yung may takot din sa Panginoon, yung mga sumusunod din kay Lord. Huwag kang magsama sa mga friends na iba ang landas nila. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo hanggang sa paglaki mo, hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral mo, ang Panginoon kasama. Sige po, ngayon po ay mapapakinggan natin ang pasasalamat ng kanyang nanay. Awag na lang. Pero pasalamat na po ako nung linggo sa temple. Ang pinag ko talaga ako sa Panginoon. Napakabuti po ang Panginoon sa buhay ng aking apo kasi matagal talaga ngayong bata na yan pag silang sa mundo, na hospital na po yan, admit na. Kaya ang pinasalamatan ko po na dumating na siya sa 8 taon niya, hindi na po siya nagkasakit. Purihin po ang Panginoon, napakabuti ang Panginoon dahil sabi ko nga sa nanay niya, sabi ko dapat talaga ibalik natin ang papuri sa Panginoon na yung kahit simpleng handa na gusto niya kasi nagbungga. Hindi nga ako pumayag kasi naranasan ko talaga nagbungga. Ito nung 6 years old yata siya. Laking gumastos na ako ng malaki. Kaya nung sabi ko sa kanya, hindi na ako magbubungga kasi natapon lang yung lahat. Wala talagang namin natapon kasi walang pumuntay. Kaya sabi ko nga sa kanya, simpleng handaan lang, huwag tayo magbungga kasi natin na siguro. Ulan lang yung kapitbahay namin dito. Ay kung magsipbay kasi magpunta yung mga members sa church. Hindi naman sila umabot ng 50 piraso. Tao yun tayo. Kanta ko ng malaki. Sabi niya, sige ikaw, bahala mga ganun. Kapag ako sa Panginoon dahil sa inyo, masin kayo. Salamat din sa Panginoon na Chloe, wish ko kay Chloe, magtuloy-tuloy yung kanyang malambing talaga yan, bata yung malambing. Ma-sweet talaga yan siya. Nung makikita siya, sweet siya. Kaya napasalamat ako sa Panginoon na Chloe, na lumaki ka na malusog. Yung kalusugan niya, sana tuloy-tuloy na. Alis na yung sakit na po. Kaya yun po ang pinasalamatan ko Panginoon, wala na po siya. Hindi na po siya
na ano na a-admit, dinadala sa hospital, dinadala yung kanyang ano. Kaya salamat po sa Panginoon, binibalik ko po, Chloe, maging patuloy ko po ang wish ko sa kanya, yung kanyang kabaitan, yung mapagmahal na bata, sana magtuloy-tuloy. Yun po ang the best ng wish ko sa kanya sa araw nito. Amen! Ngayon po, mapapakinggan natin ang kanyang tatay. Tatay! Wish po. Halika na! Oh, sige po. Tito na lang naman. Tito na lang. Pastor na lang po. Oh, tito. Ah, tito! Tito. Wala naman ako sasabihin sa'yo eh. Ano naman tayo sasabihin? Nakabike ka na lang. Picture lang tayo. Happy birthday sa anak mo. Anak ko ito. Marami nagsusudahan na anak ko. Kamukha ko kasi yun eh. Negro. Sa inyo po lahat, salamat po sa pagpunta. So, ito po yung isa lamang sa paraan namin para ipagpasalamat sa Panginoon. Yung blessing po na nakukuha namin. So, we're just a simple family. Gusto mamuhay ng maayos. Dinala ko sila dito for the sake na kasama ko sila. But basically, one thing for sure, we are so blessed. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. And for Chloe, baby Chloe, I'm sure that you I'm just here. Magpakabait ka lagi at sumunod ka naman. Love you. Kamusta mo pong naman? Hello po. Baka Martin po ba naman? Kamusta po kayo? Chloe, I love you. Ayan, punta kami dito para sa'yo. Love you. Love you po sa gusto mo. Love you three. Thank you po sa magpunta dito at nakahanap ko ng pamilya, yung aking pamilya dito, lalo po spiritual family, and bless po kami na mga pamilya po, spiritual family na kasama po nila. Actually, sa Panginoon naman talaga isang pamilya tayo eh. Kaya nga po magkakamukha tayo. Ikaw mapayag ha? Payag po pa kayo? Hindi ko kayo payag na kamukha ko. Bago rin kayo magano, hindi rin ako payag. Magwalain po tayo ng Panginoon. Salamat po, Chloe. Love you. Salamat po. Thank you po. Salamat po si tita. Wala, gayak na yan. Parang mami na yata ito eh. Itong naging mami. Pangalang nanay niya. Okay, ngayon po ay mapapakinggan natin kung ano po awit para kay Chloe. Tinatangalan ko po sila. Ay, may kakanta daw. May kakanta. Okay, go. Para makakain po tayo. Ito. Si Kuya Gio, hindi nagsalita. Oo nga. Kaya wala kayo magsalita. Maganda na ayot sa kay Chloe. Awitin pa namin next birthday sa iyo pamagat mo.
Okay, salamat po sa awit para kay Chloe. Ngayon po, bago tayo darako sa ating pagkain laman. Pagkain para sa kanan. Magharinig po muna tayo ng mensahe ko. Pagkain ko pinagman. Dadalhin ko ng ating pastor. Pinibigay ko sa kanya po. Hello. Magandang hapon sa lahat. Purihin ang Diyos. Parang hindi kasi sanay sa mic eh. Salamat sa Panginoon dahil may mic. Pero noon sa Perto pa kami, sanay rin kami maghawak ng mic. Ngayon, salamat sapagkat narito tayo lahat upang makiisa sa kaarawan ni Chloe. Chloe, ako, wala pa mag-wish, di ba? Ang wish ko sa iyo na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kasi yun ang pinakamahalaga. Ngayong hapon, no, salamat nandito tayo sa tahanan ng mga sahod pamilya. Sila ay naging masaya dahil siyempre sa katunayan wala naman silang pamilya dito, di ba? Pero nagkakaroon sila ng kapamilya, yung kapamilyang Kristiyano. Amen? Kaya kung ating papansinin, ang sabi nga ni Sister Anang kanina, si Chloe ay parang naging malapit agad sa kanya dahil ay pamilya. Lahat na Kristiyano ay pamilya ng Diyos at lahat magkakapatid. Amen? Kanina, parang napag-usapan natin yung paghahanda. Si mga South family ay naghanda bilang pasasalamat sa kaarawan ni Chloe. Amen? Sa Biblia, ang Biblia nagsasabi rin po dito sa mga awit 136 nang sabi doon, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang kagandaang loob ay magpakailanman. Kaya sa tao, kailangan talaga lagi siyang magpasalamat sa Diyos sapagkat ito yung napakabuti. Amen? Yung okasyon ito ay bahagi na nga ito ng pagpapasalamat kaya mayroon tinatawag na kaarawan. Ang Biblia na maraming nakasaad sa Biblia na may mga kaarawan. Kaya ang sabi nga rin ni Hari David sa mga awit 190, sabi niya doon, Panginoon, turuan mo ako sa pagbilang ng aking kaarawan. Kaya mayroong mga taon, may mga lumalakad na taon, may umabot na isang taon, may buwan, may... Kasi ang kamatayan natin hindi pari-parehas, kaya habang tayo may buhay, kailangan na maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Dito sa, gusto ko magbasa ng Biblia, baka sabihin nyo, pinto-pinto mala siguro yun ni Pastor. Hindi. Mayroon tayong dalang Biblia na pwede natin basihan. Dahil ang tinatawag po na kaligtasan, hindi po ito sabi na pinipili ang tao. Dahil kung ating papansinin, sabi ng Roma, wala pong tinatanging tao ang Diyos, kundi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen? Dahil lang sa tao mayroon kanya-kanyang tinatawag na pagkakilala sa Diyos. Mayroon kanya-kanyang samahan. Kaya sabi ni Sister Lalang, sabi niya kalahating taon na daw sila dito sa Biro. Sabi niya parang wala man daw born again dito. Mayroon naman mga iglesia, di ba? Mayroon mga bawat iglesia. Mayroong Baptist, mayroong tinatawag pa dito na Bayanihan Baptist, mayroong BMC, ano pa, may Alliance, may Catholic. Iba-iba ang kaparaanan natin bilang mga Kristiyano. Kaya nga, sa tao, sa atin bilang pinili ng Diyos, kailangan alamin natin. Amen? Sa kaarawan ni Chloe, nagpapasalamat kami dahil ang pinag-usapan namin ni Sister Lala ay simpleng, ano lang ba? Simpleng handa lang. Sabi ko, huwag ka na masyado maghanda. Kailangan lang na mapasalamatan mo ang Diyos sa kaarawan ni Chloe dahil yun ang mabuti. Kaya nga, sinabi niya rin na
tama lang talaga pastor kasi mahirap rin kung yung sobrang ano ba, pagod din. Pero alam natin yan na ang kapaguran na yan ay ang Diyos rin ang gaganti. Dito sa Biblia, sa mga awit pa rin tayo magbasa. Dito sa mga awit 39. Dito po sa mga awit 39 verse 4, sabi dito ni Haring David, sabi niya, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga karawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Si Haring David po ay nagsabi na sa Panginoon na, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas. Kasi kung ating papansinin, yung tao isinilang, minsan ito isinilang, at ang tao minsan rin mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Pero ibig sabihin, ito birth dito ha, hindi ito patay. Pero mayroon kabahagi ang buhay. Ang tanong sa sarili natin, kung mamatay tayo ngayon kay tayo nabubuhay, saan kaya tayo patutungo? Amen? Hindi ibig sabihin na gusto ko dalhin sa kala Sister Lalang sa sahot pamilya ang kalungkutan. Ang birthday ay isang bahagi ito ng pagpapasalamat sa Diyos. Pero ang nais lang ng Diyos na marinig natin kung sino siya. Di ba? Marinig natin ang Diyos kung sino siya. Ang Diyos na natiling Diyos magpakailanman. Ang gusto ng Diyos, buhayin tayo sa tamang kaparaanan. Kaya nga, sabi ng ating narinig, si Sir Bal, sabi niya, ang gusto niya sa kanilang pamumuhay at buhay ay ang simpleng pamilya na kasama ang Diyos. Yun ang totoo, yun ang tamang proseso ng buhay. Dahil mahirap kung, sabi nga dito, sabi niya sa verse 5, narito gaya ng dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Pansinin natin, kung nabubuhay tayo ng marami, kung wala naman tayo sa daan ng Panginoon, ano ang resulta? Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Siguro malakas kasi yung boses ko di ba? Pawang walang kabuluhan. Ano man ang maranasan ng tao, mayaman man siya, ang lahat iiwanan. Amen? Kaya habang may buhay, hanapin natin ang Diyos kung nasaan ang Diyos. Di ba? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dito sa, ako maiksi lang ako magmensahe, gusto ko lang i-prove sa inyo na ang mga sinasalita ng mga manggagawa ng Diyos ay lahat yan nakasaad sa banal na kasulatan. Kailangan alamin natin dahil ang Biblia ay ito yung tinatawag nating kumpas or GPS papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya kung sino man ang gustong pumunta sa kaharian ng Diyos, ito yung kanyang GPS, ito yung kanyang kumpas. Makinig tayo kasi ang sabi ng Biblia na ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay sa Diyos. Amen? Lahat tayo ay sa Diyos. Dahil tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Dito sa Ecclesiastes, mayroong paalaala dito ang si Haring Solomon. Ito sulat ito ni Haring Solomon na si Haring Solomon ang pinakamay matalino sa buong sanlibutan sa kapanahonan niya. Sabi niya dito, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng inyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang taon ay lumapit. Pagka iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Kailangan ang tao ay dapat malugod na nabuhay siya. Di ba? Dapat magkaroon tayo ng kaluguran. Maraming nagsasabi na kapag Kristiyano ka daw ay wala ng kasiyahan. Kasinungalingan yan. Ang totoong Kristiyano napakasaya dahil walang mga problema. Amen, Pastor? Amen. Walang mga problema dahil naglilingkod ka sa Diyos.
Wala kang kaaway. Kung may kaaway ka man, handa ka lang magpakababa. Yun ang totoo. Pero kung ikaw, sabi pa, puro Kristiyano lang, baka pag sinigawan ka ng kapitbahay mo, sigaw ka rin. Pag hinahamon ka, labas ka rin. Kaya anong nangyari sa mga hindi talaga totoong naglilingkod sa Diyos, nagkakaroon ng malaking problema. Pero sa mga naglilingkod sa Diyos, sa katunayan, walang problema. Kaya ang sabi ni ni Solomon sa Ecclesiastes nga, sabi niya dito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Dapat alalahanin natin ang may lalang sa atin. Minsan mayroong mga kung papansinin natin sa words na yung parang sa amin kasi tawag doon Bertoldo, yung sinasalungat yung mabuting salita, di ba? Sabi dito na alalahanin mo naman ang may lalang sa amin. Minsan yung mga Bertoldo sabi niya, hindi man ang Diyos ang may lalang sa amin, ang aking mang mama at saka ang aking papa, di ba? Sila ang may gawa sa akin. Pero alalahanin natin na ang Diyos ang siya ang may gawa sa atin at nagbigay ng hininga. Dahil dito, sabi niya dito, gusto ko lang malaman din ninyo. Sabi dito sa chapter 12 verse 12 hanggang sa mga sumusunod. Sabi niya, bukod dito anak ko, maaralan ka. Ibig sabihin na bukod dito anak ko, maturuan ka. Maturuan tayo. Sabi niya dito, at bukod dito anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran lamang. Sa verse 13, ito ang wakas ng lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At dito sa baba, sa verse 14, alalahanin natin, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. Ito yung dapat natin alalahanin. Kasi lahat ng tao, kung naniniwala tayo na mayroong kahatulan, lahat ng tao ay hahatulan. Habang may buhay, katulad nga sa sinabi natin kanina kay Chloe, yung mga west para kay Chloe, nagabayan siya ng Diyos, lumakad siya, nakasama ang Diyos, yung mga west na yun, loobin nawa ng Diyos na yun ang mangyari. Dahil yun ang pinakamabuti na parang yung west kasi natin, ito yung tinatawag na pagpapala sa bata. Kaya yung mga west natin, kapag dininig ito ng Diyos, yun talaga ang magaganap sa kanya. Kaya nga mayroong west. Kasi kung papansinin natin, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Jose, pinagpala nila ang kanilang mga angkan bago pumanaw sila. Kaya nga sa atin naman, kapag nagwiwis tayo, mayroon tayong hangarin na yung iniwis natin ay yun ang magaganap sa kanyang buhay. Kaya dito kung ating papansinin, ito yung sinabi ng Biblia na sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, tago na ating mga gawa. Mga kubling bagay, maging ito'y mabuti at o maging ito'y masama. Kaya patuloy na ipinapaabot ko sa inyo na alalahanin natin ang may lalang sa atin. Ang buhay natin, hindi ito sariling atin. Anytime na gusto ng Diyos na kunin tayo, kukunin talaga tayo ng Diyos. Wala tayong magagawa. Kaya nga, si Haring David, sabi niya, Panginoon, turuan mo ako sa pagbilang ng aking mga kaarawan. Dahil, kung ating papansinin ang buhay ng tao ay hanggang sa ngayon, malabo na nga makanubinta, di ba? Kasi ang Biblia nagsabi na ang kalakasan ng tao ay hanggang 70 lang. Sabi dito, ang kaarawan ng aming mga tao ay 70.
70 taon o kung dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon. Kaya nga kung ikaw malakas, abot pa yan ng 80 taon. Pero hanggang doon lang talaga sa 70 taon. Makikita natin yung isang taon na sa 70 taon kumikilos pa. Pero pagdating ng 80, talagang pahina na yan siya. Kaya nga, habang tayo may buhay, may lakas, ibigay natin ito sa Diyos. Amen? Kaya nga, salamat sa mga nakakilala sa Diyos. Dahil alam ko at naniniwala ako na ang kaluguran o ang mga ginagawa nila ay ang pinapaluguran ay ang Diyos. Kaya nga naman sila, sa pagpalugod nila sa Diyos, pinagpapala sila ng Diyos. Amen? Kaya ngayong hapon, bago tayo maghiwa-hiwalay, bago tayo kakain, dahil nandito na rin yung handa ni Sister Lalang, panalangin muna natin si Chloe. Chloe? Sabi ng nanay ni Chloe, siyempre si Sister Lalang, ano na lang ito siya? Bilang nanay na lang ito, nanay ni Chloe. Pero yung mama niya, si tita niya, yung daddy niya naman si Sirbal. Kaya kasi aywan kung parating nakikita ni Chloe yung tunay niyang mami. Pero alam ko na ang Diyos ay mabuti sa kanya dahil mayroong mga tao na nagmamahal sa kanya. Kaya nga, higit na ang sabi nga kanina ng ating MC na iwanan man ako ng aking magulang, ganun may dadamputin pa rin ako ng Panginoon. Kaya kung halimbawa itakwil tayo ng ating magulang kapag pinanghawakan natin ang Diyos, aalalayan talaga tayo na hindi niya gusto na mapariwara ang ating mga buhay. Chloe, ipapanalangin ka namin. Pastor? Dito tayo. Sige. Manalangin tayo para kay Chloe. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kabutihan mo sa buhay ni Chloe, Panginoon, na kung saan sabi nga, Panginoon, ng mga ways, parang kahangahangang kanyang talent, mayroon naman siyang mabuting pangatawan, kalusugan. Ngunit Lord, dalangin namin, Panginoon, na ituloy mo, Panginoon, hallelujah, ang kalakasan ito, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, na siyang Diyos namin na sinasamba at pinaglilingkuran. Dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na lagyan mo ng kagalakan ang kanyang puso, Panginoon, habang siya nabubuhay. Hindi lang sa mga panahon ngayon, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang kinikilala namin sapagkat alam namin, Panginoon, na magagawa mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mong gabayan siya sa kanyang paglaki. Ingatan mo siya at ilayo mo siya sa mga pwedeng ikapapahamak niya, Panginoon. Lord, i-guide mo siya, Panginoon. Alam naman namin, Panginoon, na ikaw ay mabuti at ang mga libo-libong anghel na siyang gagabay, Panginoon, at mag-iingat sa kanya patungo, Panginoon, sa iyong kaharian. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang buhay ay hiram lang namin ito, Panginoon. Ngunit ang mahalaga ay maangkin, Panginoon, hallelujah, ang buhay na walang hanggan ipinangako mo sa sangkatauhan. Kaya ngayong hapon, Panginoon, itinataas namin siya sa iyo, Panginoon, na huwag mo siyang lampasan ni kaligtaan man, Panginoon, na maisulat ang kanyang pangalan, Panginoon, sa aklat ng buhay. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, sila Sister Lalang, ang kanyang tatay, ang kanyang mga tito, Panginoon, na patuloy pagpalain ang kanilang mga physical, spiritual na buhay, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Salamat sa natapos naming gawain. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na siyang magpalago ng iyong mga salita sa puso namin, na magkaroon kami, Panginoon, ng totoong takot sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay, kubling bagay na ginawa namin
ay isusulit namin ito sa iyo. Kaya salamat sa pagtugon mo ng dalangin namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Bless. Oh, sige, mga bata, sana mga bata. Awitan natin siya. At kamayan ninyo. Sige na dong, Klong. Magbulo ka ng candle. Ay, kandil mo pa rin. Saan yung posporo tayo? Wish ka, Wea. Wish ka. Je, abutan mo lang ako candle, be. Ay, ano yung posporo? Ano niya? Gusto ka naman dito nila sa Oo, doon na lang. Doon na lang. Pasok na lang sila. Yung bata yung maliit. Yung maliit. Ganda ng tigas. Sino gumawa niyan, te? Sa ano? Kaya ko niya. Joke lang. Practice tayo. Practice tayo. Practice lang yan. Sindihan mo na. Doon mo sindihan. Ante, sindan mo, ante. Happy. Pakatutug mo, happy birthday. Tutug mo. Ano kay ante? Ano man ako? Sige,